I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello universe. Nako mga bes ha. And this is good news for everybody. Oh, nako. Maraming matutuwa dito sa press briefing ng palasyo mga kababayan. Kung nakikita nyo ngayon si Secretary DILG Remulla at Undersecretary Cruz and of course ang chairman ng PCO. Oh. Dahil ito guys sa Pogos. Natatandaan nyo yung nakaraang sonahan ng ating mahal na Pangulo, talaga naman nasyak ang lahat mga kababayan sapagkat in-announce niya na dapat hanggang December mawala na po ang Pogo. So dahil dito, itong mga sekretary niya, itong Marcos Gabinete, talaga naman nagtatrabaho ng gusto mga kababayan, no? Saludo tayo sa kanila, sa ating mga autoridad na kung saan inire-read nila yung mga Pogo nako sa iba't ibang lugar. Itong pinakahuli sa Davao no? So dahil dito mga kababayan, para kompleto detalyado, nako burado na guys ang Pogo. This is good news for Filipino people. Nako, wala nang pagkuhanan ng ng budget itong mga utak bulinaw, mga beswa. Yung isa tumakas na si Harimaw. Lumubo yung pera niya guys. Mula 125,000 naging 125 million. Kaya kinastigo po ng Quadcom. Tinatanong kung saan galing yung pera niya. Nakaw. Sabi niya magsasubmit daw siya sa kaukulang dokumento nung iyan ay nung interpellation ni Congressman Luistro. Kaso lang ang nangyari, lumipas ang mga araw, nako, walang sumipot na na Harimaw. Nagtago guys. So para kompleto detalyado, panoorin nyo ito mga kababayan. And this is good news for everybody. But don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload video. Follow me guys. Eto na. God bless Philippines. DILG Secretary Juanito Victor Remulla, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, and PAOK Executive Director Gilbert Cruz. Good afternoon, gentlemen. Let's begin with Secretary Remulla. Good afternoon. We had a very fruitful discussion also in the meeting where Secretary of Finance, Secretary Leguesma of Labor, also in the meeting where Secretary of Justice, Secretary of Trade, Chief PNP, Bureau of Immigration. They were all there to give their briefings on the number of visas issued, number of visas canceled, number of repatriated workers, number of returned workers, and the status of the remaining workers here. I think we should start with the actual numbers on the operations of the licenses issued, so I think we should turn the floor over to Chairman Al. Go ahead, sir. Maraming salamat, Secretary John Vic. Nung pong matapos ang SONA ni Pangulong Marcos kung saan siya po ay inutusan ng PAGCOR na umpisahan na yung winding down operations ng lahat po ng focus sa bansa. At that time, ang natitira na lang po na may lisensya sa PAGCOR ay himigit kumulang po sa 6 na po. 42 po doon ang internet gaming licenses at ang service providers po ay 18. At sa kadilanan pong inutos niya ang pagsasara ng lahat. Ito po ay uulitin ko na ang utos po ay ang pagsasara ng lahat. Kung babalikan po kasi natin, nag-umpisa po nung nag-assume sa office ang inyong lingkod as PAGCOR Chairman and CEO, meron pong himigit kumulang sa 300 licenses noon. At dahilan nga sa nakita natin na hindi karapat-dapat na ang napakarami doon sa mga may lisensya yun na hindi na dapat mabigyan pa ng renewal o kaya ay
mapayagan pa o mapahintulutan pang magpatuloy ng kanilang operations, ito po ay naibaba natin sa numerong 6 na po, halos ano po. And dahil po sa ang utos ng Pangulo ay wind down na lahat. So, maging yung pong hindi ko po nasasakop na yung diferensya ng 300 sa 60, so 240 po nun, yun po yung tinatawag na ng mga illegal na mga pogo at the time. At yun ang mga tinutugis ng grupo ng PAOK sa pakikipag-ugnayan sa iba't ding ahensya ng law enforcement agencies natin ng gobyerno. No? So, magsimula po nung July, na binanggit ko yung 6 na po, sa pangkasalukuyan po, as we speak, sa araw na to, 7 na lang po ang natitira. Wow. Sapagkat voluntary na pong, dahan-dahan na pong sumusulat sila and requesting for the cancellation of the respective licenses. Ngayon, doon po, sa kanilang pagpapa-revoke ng kanilang lisensya, on a parallel basis, punta na rin po sila at nakikipag-ugnayan na po sila sa Bureau of Immigration. Dahil doon naman sa naging utos ng Bureau of Immigration na kailangang i-downgrade na ang visas, working visas ng mga nasabing foreign na mga trabahador po dun sa nalalabing mga 6 na pong may lisensya pa. At nag-ulat din po ang Bureau of Immigration kanina na nagtutugma naman at halos marami na rin po ang nag-apply na rin ng visa downgrading. Ang gusto ko pong idagdag, inulat ko po sa Pangulo na sa December 15, 4 na araw po mula ngayon, kanselado na po ang lahat. So, liliwanagin lang po namin 3 rito, wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sapagkat maliwanag po, by December 31, 2024, canceled na po ng PAGCOR ang lahat. Maging siya yung existing na tinatawag nilang IGL na 6 na po nung araw na ng SONA, canceled na rin po yun at walang matitira na rapat. So, sa kadahilanan pong kanselado na, maliwanag po ang utos ng Pangulo sa DILG, sa Kapulisan at lalong-lalo na po sa napakahalagang ahensya ng gobyerno na attached sa Office of the President, Presidential Anti-Organized Crime Commission, ay sila po naman ay nakikipag-ugnayan din sa amin. Definitely, sila po ay pwede nang i-pursue dahil wala na nga uulitin kung merong valid license. Yun lang po. Thank you. Let's hear from Undersecretary Cruz from PAOK. Magandang umaga po sa inyong lahat. Actually, part of the meeting this morning was the ways forward on what will be the yung mga law enforcement agencies, their participation by January. Kagaya ng sinabi ni Chairman Altenco, lahat po wala ng lisensya yan. So definitely those who will be there to operate on January, talagang uhulihin na ho yan. So after the meeting, we will be again, magkakaroon po kami ng smaller group meeting, yung mga law enforcement agencies to plan out yung mga kasi kagaya ng sinabi ni Chairman Al, talagang sumunod naman yung mga may lisensya before at natanggalan na ng lisensya at ngayon hindi na nag-ooperate, but meron pa rin pong matitigas ang ulo, and we are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue pogos na tinatawag namin. Ang mga dating pogo workers yan na nagsama-sama
tapos gumawa ng maliit na Pogo Hub o Pogo Operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Ngayon, sa ngayon po, meron po kami tinatrabaho na apat. One in Mimaropa, two in dito sa Region 4B. Meron po sa isang resort na pag-aari po ng isang opisyal. Hindi ako yun. Dito po Akala ko ako eh. Okay. sa parting north. Ano po yun, nakakatuwa po kasi ang nag-report po nito local government unit, Sir John B. Nireport po niya na merong papasok sa kanya na grupo ng mga Chinese, about 1,000 of Chinese, na dala-dala na yung gamit nila. At inimbak na yon sa isang lugar at pinasakay ng local government. I think it was already reported with DCPNP at KRD, nagplano sila. So, nakuha na nila, sir, yung mga gamit, nandun ngayon, sir, sa kanila. At ibig sabihin talagang lumalayo na sila sa Metro Manila. So, dito kasi, as long na may internet, kagaya na napag-usapan namin kanina sa loob, as long na may malakas na internet, they can operate anywhere. So, yun ang tinitignan namin ngayon. By January, talagang kakalat yan. At yun ang sa pakikipagtulungan namin sa DILG, magjo-join na siyempre ang local government units, ang PNP and PAGCOR, of course, tsaka yung PAOK, para mahuli na namin ito. Okay, thank you. Let's open the floor to questions. Just to add a few numbers, out of the 353,000 visas issued for the last 6 years, the 6 years prior to this administration, only 33,863 remained in the country, of which recently 23,099 left already. 6,732 are still in the country. Of which 5,731 have applied for a downgrade of their visa from working to tourist. We still have 1,001 with no information, and they have not applied for anything. Also, we would like to add that as of today, we have received reports of 20 children? 20 and 20 4 coming in. 20 Filipinas who are pregnant with Pogo workers, where their husbands were repatriated back to their countries and they were applying to come back here. And lastly, on December 15, 10 o'clock a.m., we will personally lead the closure of the Pogo Hub in Island Cove in Kawit, Cavite, to show to the public that it is really closed. And we will start with that, and then PAOK will coordinate the activities for the other registered Pogos, so that the public may see and the press may see that all of them will be closed by December 15. Okay, thank you. Let's have questions. Chona, you, People's Journal. Sir, what's the profile nung 7 Pogos na hindi pa nagsasara? And sino yung mga operators, and what's the reason behind why they are not yet closing their operations? Actually, I just want to make this clear. They're going through the process. Sumulat na rin po sila na ang sinasabi ko po kanina, ito na pong mga naisara natin ang siyang naproseso na ang kanilang pagsasara. So ito pong natitira ay sa haba po ng listahan, ongoing pa po ang pagproseso. Pero wala po namang pasaway dito po sa ating mga current licensees. Sila po ay cooperating both with PAGCOR and the Bureau of Immigration and also DOLE. By the way, siguro kailangan idagdag na rin natin na nag-ulat po si Secretary Benny Leguesma kanina. Sila po ay karoon na rin ng mga caravans para matulungan din yung mga
displaced Filipino workers. At meron pong mga natulungan na silang magkatrabaho muli sa panig na at hindi po sila hihinto sa pagdating po ng 2025, tuloy po na magkakaroon sila ng mga job caravans para po nga yung mga ma-displaced natin mga kababayan ay matulungang doon sa mga job matching caravans nila. Nagsabi din po ang DTI Secretary kanina, Secretary Roque, na meron din po silang joint, ang gagawin nila sa mungkahin ni Sec John Vic kanina, mag-joint caravan na ang DTI at ang DOLE, sapagkat ang DTI naman ay pwede mag-alok sa kanila ng mga packages na pangkabuhayan naman. At yun, dun ipaliliwanag dito sa ating mga displaced workers. So either gusto mong mamasukan muli or baka naman kayo, ikaw na displaced or kasama mo ang iba pa ay gusto mag-umpisa ng hanap buhay, tutulong naman din ang Department of Trade and Industry. Sir, after nitong closure order, sigurado marami pa rin ang susulpot ng mga illegal pogos. Do you have enough manpower and resources to monitor itong illegal operations? Tingin ko, meron naman kaming sapat na resources and of course yung mga personnel. We have the PNP and the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration. Tsaka hindi na ito kagaya ng mga nire-raid natin nung una na talagang isang malaking hub na libo ang nakukuha natin. Now we're looking at hundreds na lang of people and probably baka less than 50 na mga foreign nationals. Kasi ang nangyayari rito talagang they form a smaller group na pwede sa maliliit na bahay sa mga subdivisions or apartments or condominiums. Sometimes in a resort. Yung isang tinatrabaho kasi namin sa resort. Tapos yung isang palapag sa isang building, ang inupahan. So siguro by January, you'll be looking na mas maraming action na mangyayari. Dagdag lang, mag-issue po ang aming kagawaran ng isang EO sa lahat ng mga LCE na required sila mag-submit ng suspicious activities within their localities sa mga movement or possible setup ng mga pogo. Malalaman yan sa spike bigla ng bandwidth use, entry of suspicious people congregating in houses not registered as businesses. Makikita yan sa movement ng mga foreigners na gusto mag-set up dyan na hindi naman kilala. So they are enjoined to report immediately sa amin para malaman namin at pagawa kami ng aksyon. Kami po ng PAOK ay magkasama, jointly namin tutugisin lahat ng mga yan hanggang matapos lahat. Sir, last question. Can you categorically say that by 2025, magiging pogo-free na ang Pilipinas? Ganito yan. Two parts yan. All licenses are cancelled. So, pogo-free tayo. Guerrilla operations will flourish, but we will go after them. Thank you, sir. Okay. Eden Santos, Net 25. Sir, what will be the implication or effect po nitong total closure ng mga POGO operations by December 15 sa mga ongoing investigation po ng Senado at Kongreso about POGO? Sa akin po ba? Dapat sila ang tanong. Palagay ko. Dapat sila tanong niya. Ang balita ko po himinto na, I think meron lang huli bukas, yung Quadcom, pinakahuli na po. At ang sa akin pong pagkakaintindi sa nababasa at nadidinig ko sa balita, ay magsasubmit na po ng report. Final report ang mga iba't ibang committee, consolidated report na raw po, para makita natin kung meron ba talagang nakita silang mga dapat parusahan, dapat ba talagang tugisin pa, or dapat pang hulihin. Pero definitely,
yung pong report na yon sa pagkakaalam ko ay isa-submit na ng final ng Quadcom Committee sa House Leaders. Para klaro lang, no? Para klaro lang, hindi exempted ang Cagayan, ang Bataan, ano pa yung isang, at saka yung APECO sa order, sa Aurora, sa order na ito. So hindi pwede gawing taguan to. PAOK and DILG will be vigilant in making sure na hindi sila pwede magtago sa mga lugar na yun. Okay, Ivan Mayrina, GMA7. Chairman, thank you, sir. If I recall correctly, dati po nabanggit ninyo ang mawawala pag binan lahat ng Pogo something like 20 billion? Is that a correct figure? Yung po ang pag pinagsama-sama ninyo ang kinita Yes. ng pamahalaan sa PAGCOR, Pogo. na ang amin po naging revenue ng Pogo sa noong 2023 mahigit 6 na bilyong piso. Tapos may corresponding taxes po yan. So pag pinaglagom nyo po, tapos meron pong mga fees din ng Department of Labor and Employment, ngayon din po ang Bureau of Immigration. So pag pinagsama-sama nyo po yun, ay andun po sa range ng 20 to 25 billion ang pesos ang mawawala po. Ano po, dahil yun po ay legal license fees, saka iba't iba pong mga fees na binabayad sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So How tama much- po kayo doon sa 20 billion na 20 to 25 billion na nakita namin pag pinagsama-sama lahat, yun po ang immediate revenue na mawawala sa pamahalaan. How much of a dent will that make on your operations? Kasi ang PAGCOR po, of course, nagbibigay sa charity and all. With- Malaking kawalan ng 20 billion para sa PAGCOR. At sa PAGCOR Para sa po, pamahalaan. sa pamahalaan po, nagsalita po kaninang NEDA. Maybe you As can- per NEDA, 0.25 of 1% of total GDP ang maapektuhan. We don't see a significant dent sa economy natin. I think make up naman yan sa mga iba pang mga revenue enhancing measures ng Department of Finance. Kay Secretary Remulla, sir, alam naman ho natin yung mga dating Pogo, hindi ho magfo-flourish ang illegal activities dyan kung walang, if the local chief executives didn't look the other way, or yung mga police po natin. Ngayon hong sinasabi ninyo, dadami yung guerrilla operations and you will run after them. Ano ho kaya yung warning natin sa police at kayo sa local chief executives who will allow illegal operations of guerrilla Pogo? Well, kung makita natin na connected sila in any way sa protection nila, ay may liability talaga sila. Gross negligence ang isa dyan. Acts inimical to the interest of the Filipino people. So, liable sila sa ombudsman dyan. But of course, we cannot go on accuse. Hindi mo pwedeng accusatory tayo kaagad. But we will inspect. And we will enjoin them to report it right away sa amin. Okay. Melvin Gascon, Inquirer. Good afternoon, sir. May data po ba ang DILG, sir, kung ilan po yung mga LCEs or local officials na katakdang o nakasuhan na or nakatakdang makasuhan because of the existence of POGOs? Actually, meron ako dito pero hahanapin ko. Ang dami nito eh. Kapal dito. But safe to say na I think PAOK could have a better number kung ilan ang raid ng... Kasi PAOK led most of the raids naman eh. Opo, actually marami na po tayo natuklasan, mga nakakaraang raids po natin. Very prominent po dyan yung kay Mayor Alice Go. And then the mayor of yung Porac, nakademanda po siya ngayon. And then meron po yung sa Cebu. Meron po yung sa Lapu-Lapu City pala, hindi yung sa Cebu. And marami pong hindi pa rin po kasi tapos yung investigasyon na ginagawa namin, so we're not actually in the liberty to reveal yung mga names kaagad-agad. But nababasa niyo naman po at we are really open whenever we filed cases dun sa mga government officials na involved po at nalaman namin na kakutsaba itong mga operators. As far as mga legal, ito yung mga legal pa lang this was sent by my predecessor si Secretary Abalos, a letter dated September 16, 2024,
walong concerned na mga alkalde ng mga LGU ang pinadala ng mga listahan ng mga location ng mga pogo sa kanilang mga lugar. Nabanggit po ninyo kanina, sir, na meron pong mga rogue pogos. I'm just wondering, wala po bang capability ang other agencies like the ICT, for instance, para po katulong para Magkakasama kami lahat dito. sa wata po We're yun? all, Secretary Ivan was there also. Nandun rin siya ng meeting. At kasama siya ron sa interagency task force namin kung paano ayusin. So may capability po na ma-stop po sila at hindi na po sila mabigyan ng pagkakataon na mag-conduct ng rogue activities. Alam mo, ang Pilipino, maabilidad yun eh. Di ba? So, gagawa ng paraan. Sa aming estima, madali silang mahanap, madali silang pigilin, at as to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Thank you, sir. Thank you. Tuesday New. Good afternoon, gentlemen. To Secretary Remulla, sir, for clarification lang po. Yung nabanggit po ninyo na as of September 16, 2024 na 28 concerned LCEs, ang mga ito po ba ay under investigation sila? Nakasuhan na ba Hindi pa. sila? O sila yung nagpadala ng list na mayroon sila? Hindi ba? Ito pa yung listahan galing PAGCOR na inisyuhan ng license na under official records, 28 local chief LGUs were issued, have POGOs operating in their localities. So they were enjoined to inspect, to make sure na wala nangyayari. I think Chairman Al can further clarify na ang evolution ng POGO, it used to be online gaming operations. May table dyan, may camera, may postahan na nangyayari. Ang evolution na nangyari sa kanya ay naging scam center na siya. So we shouldn't call it POGO anymore. We should call it scam center ang kanilang operations. Kasi pag sasabihin yung POGO, connected pa rin siya sa PAGCOR eh. In effect, wala na talagang on-game, offshore gaming ang ginagawa nila. Scam center na lang ang nangyayari. Kaya ito'y outside the purview of PAGCOR. Tapos na ang trabaho ng PAGCOR dito. They did their job, they send their notices, sinara nila yung binigyan nila ng licenses, walang conversion into other forms of businesses. Ito yung magiging trabaho ng PAOK at trabaho ng DILG na itigil ang scam center. I repeat, hindi na siya gaming center, gaming operations, kundi scam center na siya. Okay. Any more questions? That's it. Thank you very much. Okay. Thank you so much, gentlemen, for updating us on the winding down of operations of all existing POGO and internet gaming licensees.